Welcome back sa Tagalog Drama Recaps. Ngayon naman ay ikikwento ko sa inyo ang isang fantasy film na pinamagatang Journey to the West, Conquering the Demons. Matagal na ang nakalipas sa isang nayon ng pangisdaan sa China. Isang batang babae ang naglalaro sa gilid ng lawa habang naghahanda ang kanyang ama para simulan ang araw ng trabaho. Nang makitang nagagalit ang dalaga sa muling pag-alis ng kanyang ama, lumusong siya sa tubig at nagsimulang maglaro para mapawi muli ang kanyang mga luha. Biglang nagsimulang magkumbulsyon ang lalaki sa loob ng lawa at kalaunan ay kinaladkad sa tubig ng isang bagay mula sa ilalim. Patuloy sa pagtawa ang dalaga, walang kamalay-malay na nasa panganib na ang kanyang ama hanggang sa mawala ang lalaki, dugo na lamang ang naiwan sa loob ng tubig. Mabilis na umarkila ang mga taga-nayon ng isang demon hunter na nagsimulang umawit at naghagis ng mga bomba sa loob ng lawa na nagdulot ng malaking pagsabog sa loob ng tubig habang ang lahat ay nakatingin sa pagkamangha. Maaari silang makahuli ng isang dambuhalang stingray at sinabi ng hunter na ang nilalang na ito ay sinapian ng isang demonyo na responsable sa pagpatay sa lalaki mula kanina. Ang mga tao ay labis na nagpapasalamat na ang halimaw ay nahuli, ngunit ang isang tao sa loob ng karamihan ay nagsabi sa kanila na ang isda ay hindi isang demonyo, kundi isang karaniwang stingray lamang. Ang pangalan ng lalaki ay Tang, isa rin siyang demon hunter at apprentice ng monghe. Narinig ito ng ibang demon hunter at mabilis na inakusahan si Tang bilang kasabwat ng demonyo na naging sanhi ng galit na pag-atake ng mga taga-nayon sa lalaki. Sa kalaunan ay itinali siya bilang parusa. Ang lahat ay nagsimulang tumalon sa tubig, naniniwala na ito ay ligtas, habang si Tang ay walang pag-asa na nanonood sa mga tao. Ang kanilang pagdiriwang ay mabilis na natapos nang ang isang babae ay nilamon ng isang dambuhalang hayop, at ang lahat ay tumingin sa hindi makapaniwala. Ang mga tao ay nagsimulang magmadali pabalik sa pampang na naniniwalang sila ay ligtas hanggat sila ay nasa labas ng tubig, ngunit sila ay mabilis na napatunayang mali habang sinunggaban ng halimaw ang mga taga-nayon gamit ang dila nito. Sinubukan ng maliit na batang babae na tumakbo patungo sa kanyang ina, ngunit kinuha ng nilalang ang pagkakataon at sinunggaban ang bata, sinusubukang hilahin ito sa tubig. Tumakbo ang mga taga-nayon upang tulungan ang batang babae at pinutol ang dila ng halimaw habang sinasalo siya sa gilid ng tulay, ngunit tumalon ang nilalang at dinala ang babae sa loob ng bibig nito. Ang ina ay galit na galit at tumalon pababa sa lawa, sinusubukang iligtas ang kanyang anak, habang si Tang ay nagsimulang gumamit ng kanyang mga ngipin upang palayain ang kanyang sarili mula sa mga lubid. Naparalisa siya sa takot nang makita niya ang dambuhalang halimaw na lumabas sa tubig. Nanginginig sa galit habang nakatitig ito sa babae. Nagmamakaawa siya sa nilalang na ibalik ang kanyang anak, ngunit tumugon lamang ang demonyo sa pamamagitan ng paglamon din sa kanya. Sinira ng halimaw ang mga gusali sa malapit, dahilan para mawalan ng balanse ang lahat ng tao habang ang isang sanggol ay dumulas patungo sa lawa palayo sa kanyang ina. Sa kabutihang palad, nakalaya si Tang at tumalon pababa malapit sa platform na ginawang madula siyang sanggol patungo sa kanya. Hinawakan niya ang sanggol habang lumilipad ang dambuhalang nilalang patungo sa kanya, ngunit nagtagumpay si Tang na makatakas sa takdang panahon at nakulong ang halimaw sa plataporma, gamit ang bigat ng nilalang para tumalon patungo sa mga tao. Ibinalik ni Tang ang bata sa kanyang ina, ngunit nakita lamang niya na ang Peking Demon Hunter ay nagtatago na halatang duwag. Isang napakalaking babae ang tumakbo palabas mula sa mga pulutong na naging sanhi ng lindol sa bawat hakbang niya at tumalon pababa patungo sa halimaw. Ang napakalaking babae ay tumama sa platform at pinadala ang nilalang sa himpapawid, lumapag sa ibabaw mismo ng Peking Demon Hunter bago siya makatakas. Ang nilalang ay nagsimulang mag-transform pabalik ng dahan-dahan, sa kalaunan ay naging isang binata na tila mahinang nilalang. Nakita ito ng mga taga-nayon at sinubukan nilang patayin ang demonyo, ngunit pinigilan ni Tang ang karahasan at nag-alok ng mas mabuting paraan. Ang lalaki ay naglabas ng isang bungkos ng mga instrumento at pagkatapos ay isang aklat na tinatawag na 300 nursery rhymes na naghahanda na ipamalas ang kanyang mga talento sa musika upang baguhin ang halimaw mula sa masama tungo sa mabuti. Nagsimulang kumanta si Tang ng kakilakilabot, na ikanalito ng demonyo at ng mga manonood sa parehong oras. Napakasama ng mga liriko at pagganap ng lalaki na nagtulak sa demonyo sa pagkabaliw, sinimulan niyang bugbugin ang demon hunter ng galit na galit at hinahampas ang lahat sa paligid. Bago mapatay si Tang, sinunggaban ng isang babae ang demonyo at sinimulang bugbugin ang nilalang. Kalaunan ay tinatakan ang halimaw ng isang mahiwagang tela at ginawa itong manika. Lumalabas na ang pangalan ng babae ay Duan, at isa rin siya sa mga demon hunter.
ngunit nang ipakita sa kanya ni Tang ang mga tool na ginagamit niya upang talunin ang mga halimaw, pinagtawanan siya ng babae habang ang lahat ng mga taga-nayon ay nagpapasalamat sa kanyang pagiging totoong tagapagligtas. Nagalit si Tang sa kabiguan, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang amo na hindi kailanman madaling baguhin ang kasamaan sa kabutihan. Sinabi niya sa monghe na mayroong pangalawang demonyo na dapat niyang talunin na nakatira sa isang malapit na restaurant at gumagamit ng laman ng tao bilang mga materyales sa pagluluto. Sa gabi, dumating si Tang sa restaurant ng demonyo at pumasok sa gusali. Nakita lang na puno ito ng mga taong nagsasaya sa kanilang pagkain. Binati siya ng isang babae na nagsimulang magpakita sa kanya sa paligid, ngunit nakita kaagad ni Tang ang mga ilusyon at sinabihan siyang ipakita ang kanyang tunay na anyo. Siningil ng demonyo si Tang habang tumatakbo siya sa takot, ngunit naligtas siya nang magpakita si Duan at sinuntok ng paulit-ulit ang babae. Sa kalaunan ay naging alikabok siya. Sinimulan niyang salakayin ang lahat sa restaurant, isa-isang pinaghiwa-hiwalay ang mga demonyo gamit ang kanyang mga singsing. Sumisigaw ang babae na lumabas ang boss, habang ang isang binata ay sumulpot sa kanyang likuran, ngunit agad na humarap si Duan at nagsimulang labanan ng demonyo habang sila ay nagpapalitan ng galit na galit. Ang babae ay nagawang makakuha ng kalamangan at sinuntok ang lalaki sa buong silid. Pagkatapos ay nagpatawag siya ng maraming singsing at sinimulan ang pagtira nito sa demonyo. Sinadya ang pagpuntirya sa mukha ng lalaki. Sa kalaunan ay napunit ang balat nito at inilantad ang nguso ng baboy. Sinimulan ng demonyo ang pagharang sa lahat ng kanyang pag-atake gamit ang rake at lumapit siya patungo sa babae. Galit niyang hinahampas si Duan. Napilitan ang babae na depensahan ang sarili. Nagawa nitong tamaan ang kanyang laman ngunit nakatakas ito bago pa man matuluyan. Tumalon si Duan sa likod ng nilalang at sinimulang sipain siya. Pinilit ang halimaw na ipakita ang totoong anyo nito na lumabas na isang demonyong baboy. Kinandado niya ang mga braso ng nilalang at pinigilan itong gumalaw habang sumisigaw na lumapit si Tang at tumulong. Ikinulong ni Duan ang diwa ng demonyo sa kanyang lalamunan at hiniling kay Tang na sipsipin ito palabas mula sa baboy. Sinubukan ng lalaki na magkaroon ng sapat na lakas ng loob upang makumpleto ang gawain ngunit nahihirapan ito matapos tingnan ang kahindik-hindik na mukha ng halimaw. Sa kabutihang palad, si Tang ay nadapa ng hindi sinasadya sa kabaliwan na ito at nahalikan ang baboy, sinipsip ang demonyo sa loob ng kanyang bibig. Mabilis na kinuha ni Duan ang essence mula sa lalaki at inilagay ito sa loob ng kanyang bag ng silyang. Gayunpaman, ang demonyo ay masyadong makapangyarihan upang pigilan at nagsimulang lumaki, sa kalaunan ay nakatakas at nagpakita ang napakalaking anyo nito. Mabilis na tumakbo palayo ang dalawa nang bumagsak ang buong gusali. Nagawa nilang makatakas sa demonyo pagdating nila sa tabi ng isang lawa. Nahulog si Duan mula sa sakit ng kanyang mga pinsala at nagpatuloy upang ipakita ang kanyang mga babaeng asset sa harap mismo ng pangunahing karakter. Lalong naging maswerte ang maswerteng lalaki nang sinabihan siya nito na idiin ang kanyang mga sugat at pigilan ang pagdurugo na nagawa ni Tang sa kapalit ng pagdurugo ng kanyang ilong, ngunit tila hindi niya masyadong iniisip. Nang ipikit ni Duan ang kanyang mga mata at yumakap sa isang halik, biglang napagtanto ng lalaki na siya ay isang monghe at agad na tumakbo palayo sa babae, malamang na hindi niya gustong magkaroon ng obligasyon sa bata sa hinaharap. Kinabukasan, bumalik si Tang sa kanyang Panginoon, sinabi sa matanda na siya ay nabigo muli. Sinabi ng master sa binata na upang matalo ang halimaw na baboy, kailangan niyang pumunta sa hari ng lahat ng mga demonyo para humingi ng tulong. Ang makapangyarihang entity na ito ay kilala bilang Wukong, na ikinulong 500 taon na ang nakaraan sa ilalim ng isang malaking bundok ng mga Diyos dahil sa pagdudulot ng kalituhan sa kalangitan. Sa gabi habang naglalakbay sa loob ng kagubatan, si Tang ay nakatagpo ng isang bitag na itinakda ng isang grupo ng mga tao na tila masasamang loob, ngunit lumalabas na lahat sila ay nagtatrabaho para kay Duan at plano niyang pilitin ang monghe na pakasalan siya anuman ang mangyari. Gayunpaman, tumanggi si Tang na sinasabing hindi niya ito kayang mahalin dahil idinidikta ng code ng monghe na dapat niyang mahalin ang lahat ng tao sa mundong ito ng pantay-pantay. Sa sobrang galit, ikinulong ni Duan ang lalaki sa loob habang iniisip ang susunod na gagawin sa kanya. Sinusubukan ng kanyang kapatid na kumbinsihin siya na maging mas feminine at gamitin ang kanyang pagsasayaw upang maakit ang lalaki. Ngunit pagkatapos makita ang kanyang kakilakilabot na mga galaw, nilagyan ng babae ng anteng-anteng si Duan at planong kontrolin ang kanyang mga galaw habang inaakit ang monghe. Pinuntahan ni Duan ang kanyang crush, ngunit mabilis na nagkaproblema ang talisman nang magsimulang magloko ang talisman,
na naging sanhi ng paulit-ulit na paghampas ng babae sa pangunahing karakter hanggang sa aksidenteng nahulog ang talisman sa lalaki. Si Duan ay tumakbo palabas ng silid na may guilt, ngunit sa parehong oras, ang kapatid na babae ay nagsimulang sumayaw na naging sanhi ng pag-iling ni Tang sa kanyang katawan ng eksakto tulad niya sa harap ng mga guardian na sumugod. Muli, huminto lamang nang tumakbo ang kapatid na babae sa loob pagkatapos na malaman na may mali. Naputol ang kanilang kasiyahan nang makita nilang dumating na ang baboy na demonyo at ang grupo ay mabilis na sumakay sa kanilang sasakyan at sinubukang tumakbo ng desperado para sa kanilang buhay. Gayunpaman, ang baboy ay nagawang makahabol at makasingil ng direkta sa grupo. Nakita ito ni Duan at itinulak ang monghe pababa ng sasakyan bago bumangga ang demonyo sa grupo na naghiwa-hiwalay. Sa kabutihang palad, walang nasaktan sa pag-crash, ngunit mabilis silang na-corner ng demonyo dahil plano nitong maghiganti sa pinuno ng kanilang guild mula sa kanilang nakaraang labanan. Biglang, isang lalaking may aura ng tigre ang sumugod patungo sa halimaw at nagsimulang talunin ito. Itinapon ang nilalang sa hangin at tumama ang isang mapang wasak na sipa, kaya napilitang tumakbo ang demonyo. Demon Hunter rin pala ang lalaki, at kasama niya ang Mighty Foot, kasama ang importanteng prinsipe at ang 4 na magagandang yaya niya na inuutusan niyang maghagis ng mga bulaklak sa lahat ng oras. Gayunpaman, ang kanyang mga tagapaglingkod ay tila hindi magawang sumunod sa mga utos at patuloy na pinapahiya siya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na prinsipe ng mahalaga. Nagsimulang magtalo ang tatlo kung sino ang makakapagpabagsak sa demonyong baboy na labis na ikinagalit ni Tang, na sinasabing ginagawa lang nila ito para sa pera at kawalang kabuluhan at hindi karapat-dapat na maging tunay na Demon Hunter. Sinabihan ni Tang si Duan na ibalik sa kanya ang mga nursery rhymes na kinuha niya at sinimulan siyang sigawan dahil sa pag-aaksaya ng kanyang oras. Naging sanhi ito ng galit ng babae habang pinupunit niya ang libro at inihagis ito sa hangin. Sinimulan niyang saktan si Tang nang may galit at sinabi sa kanya na wala siya kung wala siya at matagal na sana siyang namatay. Bumangon si Tang sa katahimikan at nakitang sinusubukan ni Duan na manligaw sa prinsipe para pagselusan siya. Ngunit nagsimulang maglakad palayo habang malungkot na nakatingin sa kanya ang babae. Matapos maglakbay ng mahabang panahon sa mga lupain, sa kalaunan ay nakarating si Tang sa isang bundok na natatakpan ng mga lilipad sa kabila ng kawalan ng tubig. Nakita niya ang isang malaking bulaklak ng lili na tumubo sa tila may isang butas sa loob at nagpatuloy na tumalon papasok at nakakita siya ng isang mukhang baliw na lalaki na yumakap at humalik sa kanya ng paulit-ulit. Napagtanto ni Tang na ito ay si Wukong at sinubukang humingi ng tulong sa kanya upang talunin ang baboy na demonyo. Ngunit ang lalaki ay interesado lamang na tumira sa lugar na ito at desperadong linlangin ang monghe upang alisin ang selyo na sinasabing kaya nitong hulihin ang halimaw. Gayunpaman, hindi pumayag si Tang sa mga maliliit na panlilinlang na naging dahilan upang subukang makatakas ni Wukong sa pagkabigo. Ngunit ang mga ugat sa kuweba ay kinulong ang demonyo sa loob at sinimulang hampasin siya dahil sa pagsuway. Nagsimulang maawa si Tang sa lalaki at inalok siya ng saging na nagpalambot sa kilos ng demonyo at sinimulan niyang sabihin sa monghe kung paano tatalunin ang halimaw na baboy. Dahil mahal ng demonyo ang kanyang asawa noon, kailangan nilang kumuha ng magandang babae na sasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan upang akitin ang halimaw patungo sa kuweba para magpahintulot kay Wukong na matrap din ito sa loob. Biglang tumalon si Duan sa kuweba matapos marinig ang kanilang plano at nag-alok na maging pain para sa demonyong baboy. Nakita ni Tang ang babae at sinabihan siyang lumabas, ngunit si Wukong ay nagsimulang manligaw sa kanya habang tinuturuan siya nitong sumayaw. Ito ay lubos na nagpapakita na ang monghe ay may pagmamahal sa babae dahil siya ay nakakaramdam ng matinding pagkairita habang tinitingnan ang dalawa. Sa gabi, nagsimulang sumayaw si Duan sa ilalim ng liwanag ng buwan habang kinakantahan siya ng monghe. Pinagmamasdan ng lalaki ang babae habang mas lalo itong nahuhulog sa bawat galaw nito. Hindi nagtagal, nakarinig sila ng napakalaking dagondong at nakita nilang dumating na ang demonyong baboy. Nagsimulang makipag-usap si Wukong sa nilalang sa loob ng kuweba, dahilan para sumilip ang halimaw sa ilalim ng mga kuweba para lamang masipsip ng buo sa pamamagitan ng selyo ng mga deity. Ginawang manika ni Duan ang demonyong baboy at binigay ang halimaw kay Tang na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang kanyang mga nursery rhymes para ma-convert ang mga masasamang nilalang. Nilagyan niya ng singsing ang monghe at gusto siyang pakasalan, ngunit labis na nagalit si Tang at mas gusto niyang putulin ang daliri nito kaysa makipagrelasyon sa kanya. Nakita ito ni Duan at siya mismo ang nagtanggal ng singsing. Sinusubukang ibalik ang nursery rhyme na kanyang pinagdikit,
ngunit ang monghe ay tinanggihan ang libro sa galit. Nakita ng babae ang paninindigan ng lalaki at lumuluha siyang umalis, nangako na hindi na siya susundan sa hinaharap. Lumabas si Tang sa kuweba at malungkot na tumingin sa buwan, nagdurusa sa sakit ng kanyang tunay na damdamin. Narinig niya si Wukong na humihingi ng pabor na tanggalin ang bulaklak ng liryo na nakaharang sa pasukan dahil gusto rin niyang tamasahin ang liwanag ng buwan. Pinutol ng monghe ang bulaklak, ngunit agad na napansin ang isang bagay na mali dahil ang lahat ng mga liryo ay natupok sa apoy. Humalakhak si Wukong sa loob ng kuweba bago tuluyang kumawala sa isang bowl ang apoy na direktang dumapo sa harap ng monghe. Hinawakan niya ang lalaki at itinapon. Bago siya muling hinuli sa ilalim ng bundok, tinutuya ang lalaki dahil sa napakadali niyang nalinlang upang palayain ang hari ng demonyo. Sinabi ni Tang sa demonyong unggoy na hindi siya nakatakas dahil pinapanood ng Buddha ang lahat kahit nasa sandaling ito. Sa sobrang galit, sinimulan ni Wukong na gulutin ang buhok ng monghe ng marahas, sa kalaunan ay walang natira, ngunit galit na buo pa rin ang kalooban ng lalaki. Biglang naramdaman ng demonyo ang presensya sa likod niya at nakita niyang dumating na ang 3 demon hunter. Ang kamao ng North Star ay naghanda upang salakayin ang hari ng demonyo, ngunit si Wukong ay lumipad pasulong at mabilis na pinatay ang lalaki habang kinakagat niya ang lalamunan ng hunter. Nakita ito ng Mighty Foot at nagsimulang mag-transform, lumaki ang isang dambuhalang binti na kasing laki ng school bus at sinipa ang demonyong unggoy ng napakalakas na nagpatalsik sa kanya. Ang matandang lalaki ay tumalon sa hangin at tinapakan si Wukong, ngunit ang hari ng unggoy ay tumusok mismo sa mga paa at sinipa ang matanda sa hangin, pinabagsak siya mismo sa ibabaw ng prinsipe. Sinabi niya sa mga yaya na itapon ang matanda at nagsimulang maghagis ng maraming espada sa demonyo na pinilit na tumakas si Wukong sa hangin habang ang mga sandata ay patuloy na sumusunod at umaatake saan man siya pumunta. Inilabas din ng demonyo ang kanyang sandata at sinimulang itumba ang mga espada. Ngunit pinagsama ng prinsipe ang lahat ng armas sa isa at pinalipad ito patungo sa unggoy. Ang pag-atake ay napakalakas na sinimulan nitong paghiwa-hiwalayan ang tungkod ng demonyo, ngunit kalaunan ay tumama sa dibdib ng unggoy na matigas pa sa bakal at nagkapira-piraso ang espada. Galit na umuungal si Wukong sa mga umaatake, na lumikha ng malakas na shockwave at naging alabok ang mga demon hunter. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa monghe, ngunit ang nakakagulat, tumalon si Duan at nagsimulang ipagtanggol ang lalaki kahit na matapos ang sinabi nito sa kanya. Sinimulan ng babae ang pag-atake kay Wukong gamit ang kanyang mga singsing, ngunit ang mga sandata ay nagkapira-piraso matapos tamaan ang demonyong hari. Siya ay sumugod patungo sa unggoy, ngunit madaling napigilan siya ni Wukong sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang ulo at pagpapalipad sa kanya pabalik. Gumapang si Tang patungo sa babae at bumulong si Duan sa kanya, nagtatanong kung minahal ba niya ito. Ang monghe ay nagsimulang umiyak ng walang magawa at sinabi kay Duan na palagi niya itong minamahal mula pa noong una silang nagkita. Nang marinig ang pag-amin ng lalaki, sa wakas ay namatay si Duan na may luha sa kanyang mga mata habang hawak siya ni Tang at hinahalikan, kinuha ang kanyang singsing at isinuot sa kanyang daliri. Bago matapos ang pagluluksa ng lalaki, kinuha ni Wukong ang katawan ng babae at itinapon ito sa hangin, pinasabog ito sa 1,000,000 piraso. Biglang nakaramdam ng mali ang demonyo at agad na umatras para lang makita na sa wakas ay binitiwan na ni Tang ang lahat ng mortal attachment. Sinimulan ng monghe na basahin ang aklat na pinagsama-sama ni Duan at binanggit ang mga salita sa loob na lumilikha ng isang napakalaking Buddha na tinatanaw ang buong planeta. Nagsimulang itulak ng dambuhalang estatwa ang palad nito patungo sa planeta na lumilikha ng napakalaking shockwave habang pumapasok ito sa atmosfera at sinindihan ang kamay nito ng apoy. Nakita ito ni Wukong at tumanggi siyang sumuko, inipon ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang katawan at mabilis na nag-transform sa pagiging King Kong na galit sa lahat habang sumisigaw. Ang dambuhalang palad ay palapit ng palapit sa demonyo at sinubukan ni Wukong na buhatin ang Buddha sa huling sandali, sinusubukang pigilan ang pag-atake habang siya ay nagpupumiglas sa ilalim ng napakalaking palad. Gayunpaman, ang demonyo ay hindi katugma sa kapangyarihan ng deity at napesat sa ilalim ng napakalaking kamay. Dinala si Wukong sa ibang dimensyon, kung saan sa wakas ay nasakop na ni Tang ang demonyo. Inalis niya ang singsing ni Duan at itinali ito sa ulo ng unggoy, na ginawang bagong alagad ang demonyo. Sinabi ng amo ng monghe sa lalaki na handa na siya para sa paglalakbay sa kanluran. Makukuha niya ang mga banal na kasulatan mula sa India, na sinasamahan ng mga demonyo na ngayon ay kanyang mga estudyante, upang mabawasan nila ang pagdurusa ng sangkatauhan.
Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.